hinihingi po namin ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang magligtas. At Lord, siya po'y umakyat na ng langit upang ipaghanda ng matitirahan ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya hinihingi po namin, Ama, na samahan niyo po kami ngayong oras na ito. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayo maupo. The message this morning is very simple, but the title is somehow medyo mahaba siya. So ang title po niya is Obedience to the Word and Not of the World. Obedience to the Word and not of the world. Now, kinakailangan niyo pong maintindihan na ang Diyos ay nangungusap po siya. Amen? Pag sinabi natin na ang Diyos nangungusap po siya, God is talking to the level in which all of the creation is calling, or God is calling them to worship Him. Yun po yung pangunahing katungkulan ng tao. Actually, that is the original plan. That the creation should give what? Glory to God. Okay? Hindi dahil malungkot ang Diyos, o hindi naman kaya parang ang thinking nila, bakit kinakailangan ng Diyos ng pagsamba? Kumbaga, trip niya lang ito. Hindi po. Bilang manlilikha, gusto niyang maipakita sa mga nilikha niya yung kanyang kadakilaan at mabahagihanan ng kanyang kagalakan. Kaya nga po, alam mo yun, kinakailangan na ang mga nilikha ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Tatanda po ninyo, hindi tayo kailangan ng Diyos. Ang tao ang may kailangan sa Diyos. Amen? Tandaan niyo po yan. Kasi kung magiging egocentric po tayo, mga kapatid, mga minamahal, wala ho itong magagawa. Okay? It will do you nothing at all. Because you have to remember that God is sovereign. So meaning to say, He has the full control, He has the power, He has the knowledge, everything. Bakit? Siya yung Diyos eh. So ngayon, kinakailangan po natin kilalanin ang mga bagay na ito. Dahil sabi ko nga po, kung hindi po natin ito makikita, mabubuhay po tayo saan? Sa stress, sa frustration. Bakit? Ang iniisip mo kasi na ang buhay ng tao o ang buhay na ito ay dahil sa iyo. Remember, life is not about you. It's about God. Amen? So ngayon, if God is calling every creation papalapit sa Kanya, dapat, alam mo yan, gawin natin na may katungkulan at katapatan, ang alin? Ang katungkulan na ito. Sadly, this is happened. Okay, ito yung nangyari. Nagkasala ang lahat ng tao. Points. Ngayon, ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao sa Diyos. Dahil tatandaan natin, kung meron mang isang karakter ng Diyos, wala nang iba kundi kabanalan. That separates us, okay, from a holy God and to us sinners bilang makasalanan. Kaya nga, walang dahilan na ang Diyos ay makasama niya ang tao sapagkat alam naman natin lahat, again, ang Diyos banal po siya. Ngayon, according to the Word of God, in Romans chapter 3, verse 10, anong sabi doon? Romans chapter 3, verse 10. Tingnan natin. Medyo sidetrack ko lang sapagkat mahalaga ito na maintindihan natin. As it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan mo yung kasunod sa verse 11. Sabi ng verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang humahanap sa Diyos. Don't get it wrong, mga kapatid, kasi kung meron mang humahanap sa Diyos, may ibang motibo. Iba kasi yung hinahanap mo yung Diyos kasi nakilala mo yung pagkakasala mo, at iba yung hinahanap mo yung Diyos kasi may gusto ka lang. Magkaiba yun. Okay? Walang humahanap sa Diyos sa katangian na meron siya, sa kabanalan na meron siya. So again, sabi ko nga, life is not about you. It's about Him. So dahil nagkasala ngayon ng tao at walang humahanap sa Kanya ng totoo, pag namatay ang tao, saan pupunta? Nakadepende yan. Kapag ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos and you have rejected, okay, what God is saying to you,
then therefore, ano mangyayari? Ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi ang Diyos ang pumili, kundi ikaw. Bakit? Kasi tinanggihan mo yung alok ng Diyos. Ano nga ba yung alok ng Diyos? Romans chapter 6 verse 23, ganito po ang sinasabi. In Romans chapter 6 verse 23, pakilagay mo nga sa Tagalog. Okay? Sabi dito, ganito, sapagkat ang kabayaran, okay? Ang English kasi, wages. Alam natin wage, di ba? Sa atin, sa panahon natin, ibig sabihin sweldo, kapalit ng trabaho, di ba? Meron kang kabayaran. So sa tao, dito sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, ano daw? Kamatayan. Now, we're not just talking about physical death. Kasi nga, lahat naman ng tao talaga mamamatay eh. Ang katawan na ito, hindi yun tayo. Okay? Hindi tayo katawan na may kaluluwa. Tayo yung kaluluwa. Okay? Tayo yung kaluluwa na merong katawan. Okay? Kasi ang Diyos, patas. Diba? Kasi kung titingnan niyo, bakit yung iba may mga deformities? Diba? Bakit yung iba, there's a lot of question. But you have to understand that, lalagyan lang to. Okay? Yung totoong tayo, yung nasa loob nito, which is yung kaluluwa. Amen? So ngayon, kapag ang isang kaluluwa ay hindi niya tinanggap, okay, ang regalo ng kaligtasan, kasi sabi dyan, no, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, ano daw? Kay Kristo Jesus na ating, Panginoon. Okay? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So anong ibig sabihin nito? God, therefore, is offering all of us, salvation, forgiveness, kapatawaran. Bakit? Kasi nga, walang mahanap sa Diyos eh. Ngayon, kapag narinig mo ang salita ng Panginoon and you choose, rather not to accept, pwede mo naman din kasing tanggihan eh. Talagang tao pwede naman tumanggi. Pero hindi mo pwedeng tanggihan ang katotohanan na narinig mo ngayong oras na ito ang mensahe ng Panginoon. You can choose to deny, okay? You can choose to reject yung naririnig mo. Pero hindi mo pwedeng tanggihan ang isang katotohanan, the truth, na narinig mo. And someday, mananagot tayo sa Diyos. Okay? At ang lahat ng tumanggi sa alok ng Diyos na walang bayad, na kaligtasan, pananagutan niya sa Diyos. Hindi ko kayo pinapersuade o hindi ko kayo pinipilit na tanggapin ito. Kundi bagkos, gusto ko na buksan po ninyo ang inyong kaisipan upang, matanggap ang kaloob ng Diyos. Magkaiba ho yun eh. In short, there's no manipulation here. So, anong gagawin lang? Tatanggapin po ninyo. Ngayon, kapag hindi nyo tinanggap, saan mapupunta ang tao? Sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Therefore, ang tao na tumanggi sa kaloob ng Diyos, habang buhay na mapapalayo sa Diyos. Ang tawag dyan, pagpunta sa impyerno. Pero ayoko kasing i-highlight na, punta ka na impyerno ha. Ang tawag doon, manipulation. Pero ang katotohanan ito, kapag tinanggihan nyo itong alok na ito, mapapalayo tayo ng habang buhay sa Diyos. That's the concept. So anong gusto po nating makita po dito? Now that God is offering salvation, ang dapat gawin, tanggapin. So ngayon, anong nangyayari? Na dating hiwalay ka sa Diyos, ngayon connected na. Amen? So mamaya, I will invite you, especially kung mga panauhin namin kayo, natanggapin din naman kung paano namin tinanggap ang regalo ng kaligtasan, ganun din po ang ninanais namin, natanggapin po ninyo ang regalo ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. We're not inviting you to a religion. Kadami ng religion ngayon eh. Although Baptist is a religion, okay, huwag kayong palilito, pero ang tinatalakay kasi natin dito, kapag ang tao may reliyon, pero wala siyang relasyon sa Panginoon, impyerno pa rin ang bagsak niya. So therefore, ngayong nakakonect na tayo sa Diyos, babalik tayo sa dating purpose. And what is that? To give the glory to God. Kahit hindi napansin, okay, kahit sa mga bisita natin, o kahit kayo mismo na member na ng church na ito, pansin nyo, every Sunday, hindi lang kayo basta naupo lang dyan at nakikinig, nagiging parte kayo ng gawain. At dapat naman talaga ganun. Kasi ang tao totoong nakakilala sa Panginoon, nakita yung kahalagahan ng Diyos sa pinaglilingkuran niya. At hindi lang siya basta, mauupo lang and doing nothing,
without glorifying God, paglilingkod sa Diyos, papurihan ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay na pinagkatiwala sa Kanya. Amen? Now, ano po yung nangyari dito? Now, in the life of King Saul, so let us dive into our message this morning, which is, ang title nga po is what? Obedience to the Word and not of the world. Now, sa isang mananampalataya na nakakilala na, yun ang tawag natin eh. Kapag tinanggap mo na yung regalo ng kaligtasan, ang tawag sa iyo ngayon, you are a disciple. You are a follower of Christ. O yung term na ginagamit, Christian. Kasi sa panahon natin ngayon, specifically sa Pilipinas, dalawa lang daw. Kung hindi ka Christian, Muslim ka. Okay? Pero hindi yung ganun yun eh. Pag sinabi natin Christian, from the word Christianos, okay, meaning follower of Christ. The intention of giving the name Cristiano sa Italy during that time, hindi naman maganda. Actually, yung term na yun, pang-iinsulto. Oo, yan na yung mga Cristianos, tagasunod ni Kristo. And embrace natin kasi ginawa natin positive, which is yun naman talaga dapat eh. Bilang tagasunod ng Panginoon, bilang mga tao ng Panginoon, dapat naman maging tagasunod tayo ni Kristo. Amen? Now, dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, we are talking about what? The Word of God. Kasi nga, obedience to the Word. Okay? In John chapter 1, makikita natin in verse 14. Tingnan natin. John chapter 1, verse 14. Okay? And the Word was made flesh. The Word na sinasabi dyan, si Jesus. Sa John 1:1. Amen? Tingnan nga natin, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano yung kasunod? Verse 2. Okay? The same was in the beginning with God. In short, ang Diyos, nung una, magkakasama na yan. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at ang Diyos Ama. Okay? They were existing. Although hindi tayo, wala tayong tatlong Diyos. Iisa lamang ang Diyos. Okay? That is craziness kung sasabihin niyo po ang tatlo ang Diyos po natin. Ang Diyos, meron po siyang tatlong persona. Hindi yung personalidad, persona. Tanong, Pastor, bakit ganon? Sa Diyos po walang imposible eh. Kahit gawin niya pang 10, 100 ang kanyang persona, wala hong problema sa kanya. Amen? Kasi nga, ang mga bagay na ito ay meron pong function. Now, balik po tayo dito. So sabi po in 14, that the Word became what? Flesh. Kaya nga natin siya sinusunod eh. Now, dito sa pagkakataong ito, if we go back, okay, in 1 Samuel, ngayon, walang ibang gagawin ang mga tagasunod ng Panginoon, kundi sumunod. Kaya nga tagasunod eh, tama? Ang tagasunod ng Panginoon ay susunod kanino? Sa Panginoon. So, paano nila masusunod ng Panginoon? Kapag may sinasabi ang Diyos po sa kanila. Ngayon, bakit naman may sasabihin ang Diyos sa atin? Sapagkat nais ng Panginoon na sa ating paglakad dito sa lupa ay magkaroon po tayo ng katagumpayan na sang-ayon sa kalooban niya. Kasi meron po mga katagumpayan sa panahon po natin na ngayon na hindi ho kalooban niya. Okay? Yung level of success na hindi ho nakakalugod sa Diyos. Amen. Halimbawa, kung sa mundong ito, ang katagumpayan, ang definition po nila ng success ay pagkakaroon ng maraming pera. Ngayon, sa mananampalataya, hindi ganyan ang definition natin. Okay? Kasi ang question dito, bakit nga ba ang tao hinahabol nila ang pagyaman sa buhay? Kasi nga gusto nila ma-achieve yung happiness, gusto nila ma-achieve yung security, di ba? Gusto nila ma-achieve yung kahit papaano status in life. Sa mananampalataya, hindi ganun eh. Kapag meron ka ng Diyos sa buhay, meron ka ng kapayapaan. Yung tipo pag lumalakad ka o lalakad ka sa madilim, hindi ka matatakot ma-hold up. Bakit? Wala kang pere. Diba? Yung tipo pag hold upin ka pa lang, mapapakamot na lang hold upper. Ano klaseng tao to? Nagigets po niya? I'm not saying money is not important. Hindi ko sinasabing hindi siya mahalaga. Okay? Pero sinasabi natin, sa buhay Kristiyano, hindi dyan iikot ang buhay. Amen? So in short, kung ang katagumpayan ng mundong ito ay pagkakaroon ng mga ganyang bagay, hindi yan dapat ang habol ng mananampalataya.
Because then again, the Word of God is explicitly calling us to trust in Him. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa sugal eh. Amen? Amen? Hindi ka naniniwala sa sugal? Hindi dapat. Tama? O pustahan tayo, hindi nyo. Diba? Hindi tayo dapat naniniwala dyan. Okay? So, when it comes to the Word of God, again, dapat pinaniniwalaan, sinusunod, sinasabuhay. Hello? Ang salita ng Diyos, pinaniniwalaan, sinusunod, sinasabuhay. Pag sinabi kasi natin pinaniniwalaan, ibig sabihin, alam mo yan, yung iyong isip, yung reasoning po natin, you accept the Word of God as the whole truth and nothing but the truth. Kasi kapag hindi tama, ang concept po natin sa salita ng Diyos, madali ho tayo madaya. Remember si Eve? Diba? And then yung serpent, anong sabi ng serpent? Sinabi ba ng Diyos yan? Ano ba sinabi ng Diyos? Ano sabi ni Eva? Ay, sabi ng Diyos, kapag daw kami kumain ng bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti, alam mo yun, hindi yan magiging maganda. Pag hinawakan namin yan, okay, baka daw mamatay kami. Tipong gano'n, dinagdagan na. Nagkaroon ng doubt sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Are you sure? How about the Word of God that says, ako'y naging bata at ngayon tumanda at wala pa akong nakita na anak ng Diyos o sumusunod sa Diyos na nagutom. Is that true? Ba't may nagutom? You see, the Word of God is true. Hindi dahil, alam mo yan, gusto mo siyang intindihin on the level na para bang, alam mo yan, na sasagutin niya ang kagaya ng sa mundo. Nagiging totoo siya, mga kapatid, mga minamahal, to the point that the totality of your life, yung kabuuan ng buhay mo, ay totoong nangyayari alin? Salita ng Diyos. Hindi naman sinabi doon na lagi kang busog. Pero tinatalakay dito, mga kapatid, mga minamahal, in short, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ang buhay, hindi lang puro pagkain. Tama? Amen po ba yun? Matthew 4:4, right? Ano sabi doon? Matthew 4:4, tingnan natin. In Matthew chapter 4, verse 4. Tandaranan. Ano sabi dyan? Okay. But he answered and said, it is written, nasusulat, take note ha, the Word of God, nasusulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Actually, nanggaling po yan sa Deuteronomy. Okay? Kasi nga, yung mga tao during that time, kumakain ng mana. Naalala niyo yung storya na yan? Okay? Ang problema, kumakain na sila ng mana, reklamador pa sila. So, ano ginawa ng Diyos? Pinapakain ka na nga, nagre-reklamo ka pa, pinarusahan sila ng Panginoon. Marami sa kanila namatay. Kasi nga, pinapakita doon, hindi lang sa tinapay na pwede mabuhay ang tao, kundi saan? Sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. It will give you what? Life. The moment you obey, the moment you believe, the moment you put that in your lifestyle, magkakaroon tayo ng buhay. Kasi nakakalungkot, sa panahon po natin nga, the Word of God is used sa iba't ibang pamamaraan. Yan ang nakakalungkot. Okay? I believe and pretty sure na nakakapakinig po kayo ng iba't ibang pananalita meron sa FB. Ewan ko lang kung talagang pina-follow po ninyo. But actually, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo dapat nag-stick po dyan. Kasi maniwala kayo hindi, uubos at uubos na malaking-malaking oras po ninyo. Sige nga, ano bang bagay na makukuha sa panahon natin ngayon, ha?
na makukuha sa Facebook. And I will tell you, dati siguro kung ang percentage lang, nasa 70-80%. Ngayon hindi, I am 99.9% sure na puro stress, di ba? Puro discouragement ang makikita nyo saan? Sa FB. Okay? Kasi kahit makakita ka ng positive doon, there's a tendency na magkakaroon ka ng somehow inggit na para bang sana nangyayari din sa akin ito. Believe it or not, mga kapatid, God is calling us right now to meditate in His Word and for us to live by it sa buhay po natin. Kasi kung alam natin ang salita ng Diyos at hindi natin siya naisa sa buhay, hindi ito makakatulong sa atin bilang isang mananampalataya. Tuloy po natin. Now, the Word of God, let's go back in 1 Samuel chapter 15. Now, si Saul, tinawag siya as the king of Israel. In fact, he is the first king. May naunang king sa kanya, kaso nga lang parang putsu-putsu lang yon. Okay, dineclare niya lang yung sarili niya na king, pero walang basbas yun na Panginoon. Pero dito, sadly, although King Saul is the first king of Israel, he is not chosen by God. He is what? Chosen by the people. Na which, at the end, para bang pumayag na lang ang Panginoon, ang tawag natin dyan, permissive will. And when we talk about permissive will, it is not good. Okay? Hindi siya maganda. Kasi kumbaga, napilitan na lang ang Diyos na pumayag sa kalooban ng tao para ipakita sa mga taong ito na mali ang pagpipili ninyo. Okay? Kasi kahit na walang kontrol na ng Panginoon, nagkaroon ng problema eh. At ito yung problema. O, tingnan natin. Tingnan natin. In verse, verse 15. Tingnan natin. No. Verse 18 pala, sorry. And the Lord sent thee on a journey, okay, and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites. Okay, so bigyan ko muna ng context. So itong Amalekites, they are sinners before God. Bagay lahat naman ng tao na hindi sumusunod sa Panginoon eh. Okay? Apart from God, because God is holy, you are separated from God, dahil separated ka, therefore you're sinners. Sa panahon kasi natin ngayon, walang tumatanggap na sila'y makasalanan. Kasi ang pamantayan nila, hindi naman ng Diyos, kundi ibang tao. Mas mabait ako kay ganyan, o di naman kaya, wala ako natatapakang ibang tao. Ganun yung linyahan eh. But remember, when we are separated from God, we are sinners before Him. So ngayon, hindi lang basta sinners itong mga to. If you go back, atras po kayo, verse 2. Thus, saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel. Ito yung ginagawa ng mga ito. How he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Tuloy natin, verse 3. Now go and smite utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Now, siguro tatanong nyo, Pastor, bakit ganun katindi ang judgment? Hindi ko sila totally innocent. Remember that the promise of God in Genesis chapter 3, verse 15, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang magkaroon ng daan ang mga tatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng ipapanganak na Kristo. Now, ang kaaway ay ginagamit ngayon ng Amalek to annihilate the Israel kasi sa Israel magmumula ang Kristo. Nagigets? They're not totally innocent. And in fact, sa sobrang tagal ng panahon, God is waiting for Amalek somehow to repent. Hindi yan tao ng Diyos, ha? Eh bakit ang Nineveh, naalala niyo? Hindi naman tao ng Diyos yan. Naalala niyo? Pero nagpadala ang Diyos ng propeta to proclaim the sin of that nation. At anong nangyari? Nagsisi sila. Pinatawad sila ng Panginoon. Tama? Amen po ba? Because God is merciful. Pero dito sa pagkakataong ito, ang tindi ng kasalanan, no? Slay both men and women. Gaano katinding kasalanan ito? Some of the scholars says, kahit na 4th hanggang 8th generation, hindi magbabago itong mga ito. Therefore, a swift judgment from God, saving even, sino daw? Infant and suckling.
Kasi tayo para bang, alam mo yan, parang pangit yata yan, hindi tama itong gagawin ng Diyos. Alalahanin po ninyo, sino may-ari ng buhay? Sino may-ari ng buhay? So, siya lang ang kukuha sa takdang panahon, paraan, lugar, kung kailan niyo gugustuhin. Kaya nga hanggat meron pa tayong buhay at lakas, dapat, kilalanin po natin siya. Okay, kilalanin natin siya. So, dito sa pagkakataong ito, it is the judgment of God. Okay, hindi nyo pwedeng questionin yan. Okay, kasi kahit sabihin mong bata yan, ngayon, halimbawa, yung infant na yun, naharap sa Diyos. Lahat ng bata, alalanin nyo, na hindi pa pumapasok sa tinatawag natin age of accountability, langit, diretso yan. Amen? Kapag ang tao pumasok na siya sa punto na naiintindihan niya ng kasalanan, accountable ka na. Pero yung mga bata, nasa age of what? Innocence, kagaya ng may problema sa isip, pag yan namatay, diretso langit yan. Bakit? Walang kasalanan yung mga they were innocent. Pero again, lahat tayo na nabubuhay, na merong isip, amen, na nakakaintindi sa sinasabi, may isip kayo, tama? Pakitignan mo nga yung katabi. May isip ba? Isip, no? So ngayon, yun yung inutos. In short, ano pwede natin masabi dito? King Saul is an agent in which God will use. Pero mo gagamitin siya ng Panginoon para, alam mo yun, magamit siya upang maipakita ang kabutihan, ang kapangyarihan, ang katarungan ng Diyos. Anong gagawin ni King Saul? Susunod. Anong ginawa niya? Balik tayo sa verse 18. Okay, verse 18. Okay? Verse 19. Tapos na tayo sa 18 eh. So sa verse 19, ganito. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord? Anong ginawa ni King Saul? Hindi siya sumunod. But didst fly upon the spoil and didst evil in the sight of the Lord. Anong ginawa niya? Di ba, binalikan natin, utterly destroy everything. Infant, suckling, yung mga hayop na tinutukoy doon, lahat ng ari-arian. Bakit? Considered, dirty. Okay? Masama kinakailangan sunugin lahat, walang ititira. Why? Kasi nga, ganun kabanal ang Diyos. Grabe, no? Imagine niyo material thing na ginagamit ng mga tao ito, susunugin. Bakit? Considered as dirty, evil in the sight of God. Tapos, iba yung katwiran ni King Saul. Tingnan natin sa 20. Tingnan yung katwiran niya. Dito tayo papasok. And Saul said unto Samuel, the prophet of God, Yea, I have obeyed the voice of the Lord. Balik nyo sa 19. Anong sinabi ni Samuel kay Saul? Okay? Wherefore didst thou not? Kumbaga para bang sinasabi na nga ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Samuel, hindi ka sumunod. Anong sinabi sa 20 ni King Saul? Yea, I have obeyed. Sino dapat ba ang mauna? O sino ba dapat ang paniwalaan muna? Diba? Kumbaga nangangatwiran siya. Sabi niya, I have obeyed the voice. Wala nang mas papangit pa. Makinig kayo, please. Sa isang tao na nagkakamali at hindi niya alam na siya nagkamali. Or tinatanggi niya yung kanyang kamalian. Ang tawag doon, nangangatwiran. Ibig mong sabihin, nagkamali ang Diyos sa kanyang judgment. Ganun lang yun eh. Pag sinasabi mong you are making an alibi, it's either ako yung mali, o yung kabila yung mali. Ang lakas naman ng loob ni Saul. Tama? Dalawa lang yan. It's either sumunod ka or di ka sumunod. Ngayon, ang Diyos na nga nagsabi, hindi ka sumunod. Tapos sasabihin mo, hindi, sumunod ako. Wow. Matindi yun. Tapos ang sabi dyan, and have gone the way which the Lord, wow. Sinunod ko lahat. And have gone the way
Was the Lord that sent me. Yung kung paano sinabi ng Diyos, yung pamamaraan niya, sinunod ko. Siguro sabi ni Samuel, no ka rin banda. Di ba? Teka lang, reviewin natin. Sige. Paano ba yung sinasabi yung pagsunod? Kasi yun ang sabi dyan, no? Eto, and have brought Agag, the king. Kasi during that time, for you to understand the context, sa kanila kasi, kapag nadala mo yung hari, it's a trophy. Panalo. Okay? So in short, ginagawa ni King Saul ngayon, yung ginagawa ng sanlibutan. Kaso, hindi yun ang gusto ng Diyos eh. Tama? Balik nga tayo, verse 2 ulit. Tingnan natin, para at least to compare. Sabi ng verse 2, okay? Verse 3 na. Okay, verse 3 pala, verse 3. Sabi ng verse 3, ganito. Now go and smite Amalek. Okay, that nation. And then what? And utterly, it means totally, wala kang titira. Destroy all that they have and spare them not. Wala kang titira talaga. But slay both men and women, infant and suckling, and sheep and camel and ass, everything. Lahat ng libangan nila, lahat ng businesses nila, diba? Lahat, wala kang ititira. And then, maglalakas loob ka ngayon, ang sabi ngayon dyan, diba? Sa 20, and have brought Agag the king of Amalek and utterly destroy the Amalek. Kita yung katwiran niya? You have to understand, believers, if we want to obey God, kinakailangan nating sundin ang kanyang kalooban ayon sa kagustuhan niya at hindi sa pamamaraan na gusto natin. It may be that this man, alam mo yun, matutuwa yung mga tao sa kanya, pero hindi naman siya naglilingkod dahil sa tao, dapat maglingkod siya ng dahil sa Diyos. Dahil unang sa lahat, kung ano man ang kalalagay ni meron si Saul, ay dahil yun sa Diyos at hindi dahil sa tao. Amen? Siguro sabihin, pastor, di ba, Saul is, people's choice. I know. Pero kinakailangan ibalik ni King Saul. Bakit nga ba siya naging hari? Hindi dahil ginusto lang siya ng tao. Pinahintulutan pa rin ng Diyos. Dapat nga, inayos niya nga yung buhay niya. Nagigets po ninyo? In short, mga kapatid, mga minamahal, itong taong ito is aiming for gain and fame at the same time. Yan ang mahirap po sa atin, na kapag tayo ay sumusunod, saan? Sa world, instead sa word. Amen? So, ganyan po yung nangyari dyan. Okay, so, tuloy po natin. 21. Okay? Nagkasala siya. Dinideny niya. Okay? Dinideny niya yung kasalanan niya. Tapos, anong kasunod? But the people took up the spoil, sheep, and oxen. Di ba ang sabi, sisirain lahat? Papatayin lahat ng hayop. Tama ba? Tama? But the people took of the spoiled sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed. Anong sabi? Ito yung katwiran eh. To sacrifice unto the Lord God in Gilgal. Balik tayo uli. Bakit nga kasi pinapadestroy ng Panginoon ang bansang ito? Sila ay madumi sa harapan ng Diyos. At walang ititira. Ganun kagalit ang Diyos sa bansang ito. Hindi nila kinikilala kahit kaunti ang Diyos. Some of you may feel at ease right now kasi nga iniisip nyo, akala ko ba Diyos pag-ibig? Totoo po yun. Pero huwag mong kakalimutan, ang isa sa katangian ng Diyos, banal po siya. At nang dahil sa kabanalan niya, ayaw niya yung kasalanan. So, anong meron dito? So, mali siya, hindi niya tinatanggap yung kamalian. Dito makikita niyo na dapat mas malaki ang takot niya sa Diyos, pero mas natakot siya sa tao. Inamin niya yan sa verse 30. Tingnan sa 30. Okay? Sa 30, makikita niyo dyan, sa verse 30. Sabi ni Saul ganito, then he said, I have sinned, yet honor me now. Okay, I pray thee before the elders of the people. 30 ba yan? 15:30.
Ayan. I pray thee before the elders of my people, before Israel, and turn again with me that I may worship the Lord. Notice that. Thy God. Si God sa kanya, it's not personal. Okay? Dapat ang sinabi niya, tara, samahan mo ako para sambahin natin muli ang Diyos. Hindi eh. Samahan mo ako para masamba natin yung Diyos mo. And with that word, there's something, may malaking problema po dyan. Verse 21. Pansinin yung die dito sa 31. Okay. 21 pala, 21. Okay, balik tayo But the people took of the spoiled sheep and oxen. Kumbaga, dapat nagkasala siya, dapat aminin niya yung kasalanan niya. So ngayon, sinasabi niya tuloy, kasi itong mga taong ito kasi kinuha na nila Are you familiar with that? Yung nagkasala ka, imbes na aminin mo, kasi, pastor, kasi, siya So, yung ginawa niya, okay, that the chief things of which shall have been utterly destroyed to sacrifice unto God, unto the Lord. Pansinin ginamit uli. The Lord, thy. Sa English na tawag dyan, your. Second person. Dapat ang ginamit niyang word is first person. Our God. Pero sabi niya, the Lord, your God. Palagay niyo, may pinagkaiba ba yung dalawang word na yun? Malaki. Malaki. Kumbaga, sineseparate. Pag second person, hindi mo ini-include yung sarili mo Kumbaga, parang mo na rin sinabing hindi mo Diyos because it's your God. We do not know kung gusto niya sabihin ba, it's not my God, it's your God. Pero the fact na ginamit mo yung word na yan, there's something wrong with you. In the first place, hindi ka talaga sumusunod. That's the word thy God. In short, kaya lang niya pala ginawa ito dahil mas takot siya sa mga tao. Ngayon, alam niya naman siguro on some level na dapat patayin ang lahat, pero siguro somehow maa-appease yung galit ng Diyos kasi magbibigay ka naman Ang tawag dyan, corruption. Ang tawag dyan, bribery. Sa Tagalog, suhol. Ibig sabihin, pwede ka naman gumawa ng kamalian basta i-worship mo lang ang Diyos. Mahuhugasan na yung kasalanan. Ganun Remember, when we are followers of God, nakikita ng Diyos yung buhay mo Alam ng Diyos, somehow, may pagkakakilala. Pero hindi sapat na para bang, alam mo lang na may Diyos. Dapat namumuhay ka ayon sa sinasabi niya. Kaya nga title po ng mensahe natin, ngayong umagang ito, Obedience to the Word and not of the world. Now, that you have become a follower of God, a follower of Christ, dapat nakikita. Pero dito, ayaw mo kitang-kita Di ba? Sa verse 21, yun yung sabi dyan, sabi ngayon ni Samuel sa verse 22, kasi ang katwiran niya, total, naman mag-o-offering ka naman Parang maraming Kristiyano, di ba? Angel, mukhang angel pag Sunday, pero demonyos la pag Monday hanggang Saturday. O nag-i-angel pa rin kapag pag Wednesday kasi prayer meeting. May sabit ka pa pag di ka pa nag-attend ng prayer meeting, yun na nga lang ang kalakasan Kasi biruin mo, sa buong week, twice lang tayo magsasama-sama. Amen? Amen? We're not just talking about 2 days of Wednesday and Sunday only. When we talk about serving God, it's a lifestyle. Every day po yun. Every day. So ngayon, ano sabi ni Samuel sa kanya? Kasi sabi ni Samuel, sabi ni Saul, mag-offering naman Ngayon, ano sabi ni Samuel? Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices? Palagay mo ba matutuwa ang Diyos sa handog? As in obeying the voice of the Lord? Palagay mo matutuwa ang Lord sa offer mo kaysa sa pagsunod? Therefore, anong sabi niya? Behold, to obey is better than what? Sacrifice.
and to hearken than the fat of rams. Now, believers in Christ, kinakailangan po nating maintindihan ito. So, tatlong bagay nais ko pong iwan sa inyo. Number 1, accept the Word of God as the basis of your faith. Accept the Word of God as a basis of your faith. Sabi ko po kanina, the Word of God brings us life. Nagbibigay buhay. Tama? Nagbibigay po sa atin yan ng tamang paglakad, mga bagay na dapat po natin gawin. In Psalm chapter 1, tingnan nga natin, alam ko na-memorize yun na po ito eh. Okay? Psalm 1:1 hanggang 6. Sabi dyan, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful." Ibig sabihin, may kagalakan. Okay? May buhay. Yung mga taong lumalayo sa kasalanan, sa papaanong paraan. Verse 2. Sabi sa verse 2, ganito, "But his delight is in the law of the law of the Lord." It's in the word of God. Ibig sabihin yan. "And in his law that he meditate day and night." Ngayon kasi, sa totoo lang, our meditation, most of the time, nasa internet. Sana magkaroon tayo ng lakas ng loob na talagang masyado na tayong tutok sa mga gadget po natin. It's about time for us to wake up and to surrender these things to God. Mahirap? Oho. Kasi mostly ng trabaho, mostly ng ginagawa sa school, nasa internet eh. Pero somehow, we need to surrender most of our time using these things, lalo na kapag talagang, alam mo yan, tapos na yung trabaho, and to meditate on God's Word. Balik po tayo sa verse 3. Sabi ng verse 3, ganito, Psalm 1:3. No, 3. Di pa tayo tapos doon? Psalm 1:3. "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in season." Okay? "His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth," ano sabi dyan? "Shall prosper." Lagi, kapag ang tao, ang tagasunod ng Diyos, sumusunod sa panuntunan ng Diyos, lagi may pagtatagumpay. Remember Joshua chapter 1 verse 8? Naalala niyo yung utos ni God kay Joshua sa kanya? Tingnan natin. Tandaan niyo na, prosper. Joshua 1:8. Sabi dito, ganito. Ayan "This book of the law," again, the word of God, okay, "shall not depart of thy mouth." Kanina sa Psalm, di ba, i-meditate? "But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do." Okay, to do. So, ang salita ng Diyos, hindi lang ginawa para pakinggan. Pag napakinggan, tatanggapin kasi naisip natin na tama at totoo. Pero hindi nagtatapos dun eh. Dapat isabuhay. Ayun to do according to all that is written therein. Ano yung kasunod? Kapag ginawa mo yan, "For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have" what? Good success. Sa English, matindi to. Success na, may good pa. Diba? Although there's a bad success. Tama? Yung nangyayari kay Yulo ngayon, somehow, it's not good success. Kasi daming issue eh. Na dapat yung bansa, alam mo, we are celebrating upon the victory of this certain athlete. But, alam mo na, tao, maraming hinahanap. Parang nabubuhay ka na lang just to please other people. Huwag niyong gagawin yon. Kasi sa panahon natin ngayon, gumawa ka ng tama-mali, may masasabing ibang tao. Tandaan niyo sa buhay po natin, wala akong perpektong pamilya. Amen. Wala perpektong pamilya. Kaya nga, kagaya ng pag-iibigan ng mag-asawa, kinakailangan pagtrabahuhan. You have to work it out. Okay? So sa mag-asawa, okay lang yan. Normal lang ang asawa nag-aaway. Anong di normal kapag araw-araw? Amen?
Tatawa yung mga tatay. Oh. Okay? So, okay lang kuya mga kapatid. So, let's go back. So, sabi natin, accept the Word of God as the basis of your faith. Yung pananampalataya. Pag sinabi kasi natin pananampalataya, it is not just a belief system. Kapag sinabi nating faith, it's a, what? An action word. Pamumuhay. Ayaw nga, dami-dami na natin pinaniniwalaan. Ilan sa mga yun ang sinasabuhay natin? Kung ano yung sinasabuhay mo, yan yung pananampalataya mo. Hello? Naniniwala kayong lahat, ang salita ng Diyos, ang Bible, salita ng Diyos. Pero kung di binabasa, ang faith system mo, yung sinasabuhay mo. So kung di ka nagdi-devotion, anong faith system mo? Hindi ka naniniwala na ito yung salita ng Diyos. Hence, anong sinasabi natin? Hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi mo sabi na meditate. Gawain ng Panginoon. Kung ang gawain ng Panginoon o yung pagtitipon na gaya ng ginagawa natin ngayong umagang ito ay mahalaga, dapat you are faithfully attending. In short, hindi ka nalilate. Dapat nag-a-attend ka, may kagalakan. Iba, pag pumapasok dyan, isang bakol yung mukha mo. Kasi mangot yung mukha niya. No? Alam na alam maraming utang sa buhay. Amen? Okay tayo, hindi ko makasagot kasi marami kang utang. Diba? Kidding aside, dapat nakikita yun eh. Kung iniisip mo na ang gawain mahalaga, dapat kasama mo yung asawa mo, yung anak mo. Amen? Asawa mo hindi mga asawa. Anak, mga anak pwede. Amen? Sa Diyos, isa lang ha. Wala akong may sideline ha. Amen? Yung mga men ha, walang sideline, isa lang. Sapagkat ang kasal ay sa iisa lang, nakapareha. At kung ikaw ay lalaki, ang kapareha mo, babae. Kung ikaw ay babae, kapareha mo, lalaki. Bakit? Kasi pag bumukod kayo, bubuo kayo ng pamilya, magkakaanak kayo. Anong kalokohan na sa panahon natin ngayon, parehas na lalaki, tapos gusto daw magpamilya, paano mo gagawin yun? Sasabihin nila mag-aampon. Paano nangyari yun? Kasi may isang lalaki at may isang babae na nagsama and then therefore, may supling. Kaya hindi tayo naniniwala na ang same sex ay kinakasal. Bakit? Ang utos ng Diyos, ang babae at ang lalaki ang magsasama. Tinolerate na nga lang eh. What do you mean tolerate? Nagsasama, okay. Pero wag yun na ikakasal na. Kasi malaking sampal na yun sa Diyos. Kasi ang utos niya, babae, lalaki, parang ganito lang yun eh. Ang baso, ginagamit niya saan? Sa pang-inom. Pag yan, ginawa mong tabo sa CR, pwede naman eh, kaso hindi yan ang design. Hindi ganyan yung design yan. Tama? Bigyan pa natin another example. Kayo, pag bumili kayo ng motor, ang design, sasakyan nyo yan. Tama? Ngayon, kapag nakita ka sa daan, sinasabi mo, nagmomotor ka, tapos ang ginagawa, buot-buot mo yung motor, may problema ka. Tama? Tama ba o mali ako? Buot-buot mo, tapos brum, brum, brum. May problema tayo, kapatid. Bakit? Hindi ka doon ang design. Ang design, sasakyan mo yung motor para makapunta ka sa kahit saan na gusto mo. Ganon din ho sa kasal. May disenyo ho yan. Ibig sabihin, kaya ka pinagsama ng Diyos. And by the way, ang design ng kasal, magsasama kayo hanggang kamatayan. Hindi yung hanggang kailan mo lang trip. Ayoko na. Bakit? Mabaho yung kilikili. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kaya kayo mga kabataan, di ba? Ngayon pa lang pinagpe-pray nyo na dapat. Ngayon sinasabi ng mga matatanda na hindi daw yung parang kaning isusubo, pag nainitan, iluluwa. Di ba? Anong gagawin? Hipan daw muna. Tipong ganong konsepto. But, the point is valid, right? Kasi nga, may disenyo ang Panginoon. Okay? Pangalawa na kinakailangan po natin maintindihan. We need to obey wholeheartedly without hesitation. Okay? Pag sinabi po natin obedience to God, we need to what? To follow, to obey wholeheartedly, buong puso, walang pag-aalinlangan. Okay? Ito kasing si King Saul, meron siya pag-aalinlangan, kaya nga delayed yung ano niya,
yung obedience niya kay God. Remember, si Saul, kung bakit hindi siya nakapag-obey sa Panginoon, he denied. Okay? He denied his obedience. He delayed his obedience and he downplayed his obedience. I-discuss po natin yan. Una, he denied. Okay, sinasabi niya, hindi ka sumunod. Sabi, hindi, sumunod ako. Ang tawag doon, disobedience. Kasi nakakatwiran ka eh. Delayed obedience is disobedience to God. Palagay ko, kaya niya binuhay si King Agag as a trophy. Baka naman, ito lang, baka lang, okay? Pag pinakita niya na, pag napakita sa ibang tao, papatayin niya na rin si Agag. Kaso hindi ganun eh. Kapag sinabi ng Diyos, wag mo nang hintayin, wag ka nang magpa-delay, sumunod ka kagad. Because again, delayed obedience is disobedience to God. Halimbawa, ngayong umagang ito, tinatawag ka ng Panginoon, anak, narinig mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan na pinagkakaloob sa'yo, dinilayed mo pa. Ay, saka ako nasusundin kapag okay na ako kay Lord, o di naman kaya kapag talagang ready na ako, o di naman, marami pa namang time. Wow, parang alam natin ang oras natin. When we hear God's word, di na natin dapat i-delay. Ano dapat natin gawin? Obey kagad. Ulitin ko ulit. Delayed obedience is disobedience to God. Ano pa? Hindi lamang niya dininay, hindi lamang dinilayed, he also downplayed. When we use the word downplayed, ano ibig sabihin ng pastor? Ang ibig sabihin po nito, hindi niya binigyan ng importansya. Okay? Para rin siyang deny, kaso nga lang denial kasi para may pagka-alibay. Pag sinabi mong downplayed, hindi niya sineryoso. Okay? Nung sinabi ni God sa kanya, utterly destroyed everything. Binuhay si Agag. Ano pa? Kinuha yung mahalagang bagay. Sa paningin ng Diyos, kahit nagaano pa kaganda sa paningin mo, pag sinabi ng Diyos, hindi yung maganda, wag mo nang kagatin. Tayo kasi, ganun eh. Diba? Lord, kasi ang gwapo-gwapo niya, Lord. He is God's will for me. Wow. Sa sobrang bait niya, Lord, pwede siya maging Christian. In fact, his name is Christian. Wow. Hindi pa kayo nagtataka? Bakit pati ba namang love life pakikialaman ng Diyos? Hindi ba pwedeng, Lord, pakialaman mo na lahat, wag lang yung love life. Diba? Yung tipong para bang, Lord, pinagpe-pray ko sa ganito. Ngayon, alam ko may kalooban po kayo sa akin, pero mukhang natatagalan, bigyan ko kayo ng suggestion, Lord. Tapos sasabihin mo yung pangalan niya. Ito, Lord, okay to, Lord. That's not obedience. You are downplaying, okay, your obedience to God. Hindi mo binibigyan ng kaseryosohan yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, again, ano sabi natin? Obedience to the Word and not to the world. Kasi ang mundo natin ngayon, basta pogi, di ba? In fact, nag-iba na ngayon eh. Ano yung setup ngayon? Kahit di na pogi, basta mayaman, sige, patusin na yan. Medyo nag-lie low na nga yung kahit wala ka daw asawa, basta may anak, okay na daw. Kita niyo yung konsepto ng mundo natin ngayon. Bukod sa madumi, magulo. Hindi ganun ang disenyo ng Panginoon. Kaya kung hanggang ngayon naguguluhan pa rin kayo sa mundo or sa lakad na tinatahak ninyo, wala kang gagawin kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Panuntunan ng pamilya, relasyon sa mag-asawa, desisyon patungkol sa pagtatrabaho, paglilingkod sa Diyos, lahat ng ito, kaya tayong bigyan ng paggabay ng Panginoon. Kung susunod ka, hindi sang-ayon sa gusto mo, kundi sang-ayon sa gusto niya. Kung bakit nagkaroon ng pagkaligaw itong si King Saul, para bang, okay, susunod siya ng bahagya, pero majority, ang gusto niya, makinabang sino? Siya.
Soul is aiming for gain and for fame. Kumbaga parang, sige, susunod ako, Lord, pero gagawin ko to. Hindi ganun ang Diyos. Susunod ka sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Number 3 and last, although paulit-ulit to, do not be fooled by the ways of the world. Do not be fooled by the ways of the world. Huwag tayong palilinlang sa pamamaraan ng mundo. Actually, there's a lot of influence. In fact, siguro ngayong umagang ito, nag-a-attend kayo, sinasabi ng kapitbahay mo, mag-attend na naman, blamo mo, totoo. Born again ka pa mo. Tara, minom. Galing linyahan eh. Ikaw naman, papaisip ako nga, no? Pero alam mo, ang lahat ng taong sumunod sa Panginoon, ang lahat na nagnanais na mabigyan ng kapurihan, although mahirap, tandaan nyo, hindi pinabayaan ng Panginoon. Always follow the Word of God. Do not be fooled by the ways of the world. Ito kasi si King Saul, masyado siya naging babad sa sistema ng mundo. Kaya nga, mas matimbang sa kanya yung mundo eh. Kaya nung sinabi ng Lord, eto gagawin mo, sa kanya, iba yung ginawa niya. Sinabi ng Lord, wag mong gagawin to, pero sa kanya pwede. Bakit? Yung ginagawa ng mundo eh. Di ba? Para mas makilala siya, ibaliktad. Nangyayari ito para mas mapakilala. Alam mo bakit galit na galit ang Diyos? Kasi gusto ipakilala ng Diyos na banal siya, na kahit kaunting kasalanan, hindi pwede sa kanya dahil Diyos siya. Tapos ngayon, ikaw, pwede pala. Hindi ganun. Hindi niya pinakilala ang Diyos kung sino siya. Parang sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon. In fact, isa ito sa mga controversial na verse na inaayawan ng lahat. Kung talaga mapagmahal siya, bakit pati bata pinatay niya? Hindi na kasi naiintindihan eh. Ang Diyos hindi lang pag-ibig. Ang Diyos po ay katarungan. Hindi pwede na ikaw ang nasusunod sa mundo, mga kapatid. Ang Diyos po dapat. Ang Diyos po dapat. So, ano gagawin po natin? We need to accept the Word of God as the basis of our faith. We need to obey wholeheartedly without hesitation. And number 3, do not be fooled by the ways of the world. Tayo pala tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami pinagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng talino, paggabay sa amin pong pag-aaral. Stop asking research questions to ChatGPT. Its answers are not reliable. Habang lahat ng uloy na kayo po, lahat ng mga patay na kapatid, this is the perfect opportunity for you to consider yung ino-offer ng Diyos. Ano yung ino-offer ng Diyos? Kaligtasan. Ngayon, wala kang gagawin kundi ang sampalatayanan, paniwalaan, ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo bilang pambayad ng iyong kasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pagkapadaya, hindi ito makukuha ng mabuting gawa. Lahat ng tao, they're thinking that they can earn their way to God by doing good works. Hindi mo pwedeng bayaran ng mabuting gawa ang paglapit sa Diyos. Ngunit sa biyaya ng Diyos, doon ka lamang magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, kung sumasampalataya ka sa bagay na ito, dapat makita yan sa paraan ng pamumuhay. Ang magiging bunga ng ipagsampalataya ay mabuting gawa. Hindi ito yung dahilan ng kaligtasan, kundi ito ay bunga ng kaligtasan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, anong dapat mong gawin? Pasalamatan ng Diyos. Panginoon, salamat po sa narinig ko. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayos sa inyong kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil ako isang makasalanan at iyo pong niligtas kahit hindi karapat-dapat. Hiningi ko po, pinagtatagubilin ang aking trabaho, ang aking pamilya, upang sa ganun maipakita ko po ang tunay na pamumuhay bilang isang mananampalataya kay Kristo.
Salamat po. Habang lahat ng ulo nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, maybe you are a believer in Christ. It's about time for us to surrender everything na hindi nakakalugod sa Panginoon. Bisyo man ito, sikretong kasalanan man ito, katigasan ng ulo, sa pamilya man ito, sa trabaho man ito, o maybe sa paglilingkod. Tandaan mo, wala kang maitatago sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Hiningi ko po na patuloy po kami kausapin. Convict us, O Lord, through the power of the Holy Spirit, sapagkat ang Espiritu lamang pwede makapagsiyasat, makakita ng bawat kasalanan, ng bawat dumi na meron po kami. At hindi po nawa namin ito itago, sapagkat di naman po talaga namin ito matatago. Kundi dapat po namin gawin ay ipahayag at isuko sa inyo ang mga bagay na ito. Ingatan niyo po ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming paglilingkod. Salamat po. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen.